wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po para sa lahat. Ngayong araw ay ipapakita namin kung paano ang paghugas at ang pagbalot nito, inshallah. Pero bago po kami umpisahan namin ang pagdedemo namin, ay kailangan din natin alamin kung ano naman yung mga gagamitin natin para sa paghugas sa mait at kung ano naman ang gamit na para pagbalot sa ating mait. So nandito po lahat yung mga kagamitan na kailangan natin. Okay, mga pangunahing gamitin para sa paghugas. Siyempre, number 1, yung malinis na tubig. Ito po yung pinaka-importanteng gamit sa paghuhugas. Pangalawa, gagamit po tayo ng dahon ng sidir o dahon ng lote. So since wala po tayong dahon ng sidir dito sa Philippines, lalo na po sa Basilan, kaya gagamit po tayo ng sabon. Sabon, Bioderm, ito example lang. Kahit ano pong uri ng sabon, basta yung sabon na yan ay gagamitin para sa katawan ng tao. So, since yung sabon po, hindi natin naman maring gamitin para sa ating buhok, kaya gagamit po tayo ng shampoo, Head and Shoulder. Pero hindi naman to kailangan talaga Head and Shoulder ang gagamitin natin. Kahit anong klaseng shampoo po para gagamitin sa ating buhok ay pwede na po yun. Yung pangatlo. Okay, pangatlo po yung gagamitin natin yung camphor. Dudurugin natin, tapos ilalagay natin siya sa tela at ilalagay natin to siya sa tela. Pagkatapos ilalagay natin to sa timba at gagamitin ito para sa huling hugas bilang panbanlaw sa ating mait. Yun po, okay, isa-set aside natin yan siya. Ang tanong po, bakit ho tayo gagamit ng camphor? Bakit kailangan natin pa talaga sa huling hugas? Hindi ba pwede sa unang hugas or sa pangalawang hugas? Anito po yung kadahilan kung bakit ho tayo gagamit ng camphor. Una, bilang pagsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad na sa hadith na nakuha natin o napag-aralan natin kahapon, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina Ummu Atiyah, waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin. Ang ibig sabihin nito, more or less, lagyan nyo o haluan nyo yung tubig, yung sa huling hugas ng camphor or kaunting camphor. Okay, pangalawa, ang camphor ay may malamig at mabangong katangian na nakakapreserba para maging malanta o hindi maging masira o mabulok ang katawan ng mait. Pangatlo, ang camphor ay may mabangong amoy. Ang camphor ay may natural na bango. Ito ay nakakatulong na para hindi agad mangamoy ang bangkay natin. Okay, ayun yung mait. Pang-apat ay nakakapaglinis at nakakapreserba. Ang camphor ay may antiseptic at cooling effect na nakakatulong para mapanatili ang kalinisan ng katawan ng mait bago mailibing. Panglima, ito ay bilang pagpaparangal sa ating mait. Ang paggamit ng mabangong kasangkapan ay pinapakita din bilang paraan sa respeto at pagpapahalaga sa ating yumao. Kaya sa huling hugas, nilalagyan ng camphor para mapanatili sa katawan ng mait ang bango at kalinisan hanggang sa ilibing. Yun po ang dahilan kung bakit tayo gagamit ng camphor. Okay, pang-apat ay gagamit po tayo ng cotton or bulak. So ito gagamitin natin, ilalagay natin sa mga butas ng may tulad ng tainga, ilong, bibig, lalo na po yung sa private part ng mait natin. Ang paggamit sa bulak or cotton upang maiwasan ang pagtulo ng likido mula sa katawan ng mait. Pangalawa, upang mapanatili ang kalinisan at ang kalinisan sa ating yumao. Pangatlo, bilang ito ay pagbigay galang sa yumao. Yung cotton. Kaya yung tela natin, yung telang puti, ito ay gagamitin bilang kasuoton ng isang mait bago siya ilibing. So, ang paggamit ng tela ay depende po sa laki or sa haba at kapal nito. Kapag manipis ay gagamit po tayo ng 3 or 5 hanggang sa 7. Kapag ganito po matipis, ang telang gagamitin natin. So since pang demo din naman ay ngayon ay gagamit po tayo ng 3 pirasong tela. Okay na. So yung gloves.
Ang gloves na pinakamahalaga na dapat gamitin ng isang tagapaglinis. Ito ay, bakit tayo gagamit ng gloves? Hindi lang ito para sa nandidiri po tayo sa katawan ng maid, kundi ito ay bilang pagpaparangal o pagbigay galang sa ating maid. Kasi ang Islam ay ipinagbabawal ang direktang paghipo o paghawak sa katawan ng maid. Pangalawa, gagamit po tayo ng gloves upang mapanatili ang kalinisan at protection. Maaring may lumabas na dumi, dugo, o likido mula sa katawan ng maid. So ang paggamit ng gloves, ito ay bilang dagdag protection para laban sa mga ito. Yung suklay natin, okay, gagamitin din ito para pang suklay sa buhok ng maid. At yung powder, yung perfume, ito ay gagamitin natin para sa katawan ng maid bago po siyang ibalot. Pero ito ay optional lang. Kung meron man, okay lang. Kung wala din naman, wala namang problema. Okay, yung nail cutter natin ay pagtanggal ito sa kuko ng maid. Pero according to Jumhur, ito ay makruh, ay hindi ka nais-nais or dislike. Pero kung kailangan talaga, kung nakakapinsala yung kuko ng maid natin, pwede din naman putulin. Gagamit din po tayo ng tela bilang tulad ng kumot or blanket, kumot o blanket para pagtakpan po sa ating maid. At gagamit din po tayo ng face towel para panghihilod o pangkuskos sa katawan ng maid. Okay, ito po yung mga pangunahing gagamitan natin sa paghuhugas at pagbabalot sa ating maid. Okay, nandito na po yung maid natin at dapat lang yung dito yung mga taga-paghugas. Ang mga taong nawa hindi naman tutulong sa paghugas ay dapat papaalisin natin na siya. So ngayon kami ay 3 lang kami ang taga-paghugas dito. So una, ang dapat gagawin ng taga-paghugas yung niya or intention. Ang intention ay dapat lang itanim natin sa ating mga puso na gagawin natin o gagawa natin ang bagay na ito ay para pagsunod kay Allah o para pagsamba kay Allah. Pangalawa, wala na ho tayong dapat babasahin o bibigkasin maliban lang sa Bismillah. Bismillah. So minsan ito na po yung maid natin, yung katawan ng maid ay matigas. So kailangan natin yun papalambutin ang kanyang mga kasukasuan para po hindi ho tayo mahirapan sa paghugas at pagbalot sa kanya. So assuming po, nandito na yung maid natin. Yung maid natin, kung sakaling pag-check natin may gold siya or may alahas, kukunin natin po yun siya at ibibigay sa kanyang pamilya. Okay, so wala naman po siyang gold, alhamdulillah. So ngayon ay matigas po yung katawan ng maid natin. So ngayon bago po tayo maghugas sa kanya, papalambutin natin ang kanyang mga kasukasuan. So umpisahan natin po sa mamaliit tulad ng daliri, papalambutin. Pero dapat ho maging maingat ho tayo. Huwag natin lakasan, baka mabalian po siya ng buto. So malambot na po yung katawan o yung kasukasuan ng maid natin. Ngayon ay pipisilin natin ang kanyang tiyan. Pipisilin ang kanyang tiyan para mailabas ang kanyang dumi. So, pero dapat maging marahan at maingat po tayo dito. Okay, pipisilin natin ang kanyang tiyan. Elevated natin yung maid basta't hindi sa anyong pag-upo. Kasi ang pagpapaupo ay ito ay nakakapinsala sa ating maid. So at bubuhusan natin at i-check natin po kung may dumi pa siya. I-check natin po yung maid natin. Ayun. Pipisilin ang kanyang tiyan hanggat sa lumabas ang kanyang dumi. So, okay, hilutin, pipisilin, okay. So, kung assuming po ay malinis na bago po tayong mag-umpisa, second ay magwudu po tayo. Magsagawa po tayo ng wudu. Ang pagsasagawa ng wudu ay katulad din po pag wudu natin bago po tayo magdasal. Tela. Okay.
Sa bibig po ay gagamit po tayo ng telang basa para sa bibig niya para hindi po mapasukan ng tubig. Okay. So, 3 times. Ganun din po 3 times. Pagkatapos, hugasan natin ang kanyang mukha 3 times. Okay na. Okay, pagkatapos sa kamay niya hanggang siko, unahin natin yung kanang kamay. Okay. So next, sa kabila naman, sa kaliwa. Pagkatapos sa kanya, okay, punasan natin ang kanyang ulo at tainga minsan. Minsan lang. Okay. Pagkatapos, hugasan natin ang kanyang mga paa. So, unahin natin ang kanan. Okay, kung malambot na po yung kasukasuan ng ating mite, ngayon po ay tatanggalin natin o hubarin natin ang kanyang mga damit at agad po tong takpan siya ng tela bilang paggalang sa kanya. Okay. So, okay, assuming wala na pong damit ang ating mite. So ngayon, umpisahan natin na ang pagpipisil sa kanyang tiyan para mailabas ang kanyang dumi. Okay, pagkatapos sa pagwudu, pagwudu. Okay, tapos na po yung pagwudu natin sa ating mite. Ngayon ay uumpisahan natin na po ang paghugas sa kanya. Ang paghugas ay sa right side first po. Sa right side first ng ating mite. So, gagamitan natin ng, shampoohan. Okay, at mari na din ho kami magtulungan kung may kasama ka. So ngayon magtulungan na lang po kami. Hugasan, shampoohan ng lubusan, sabunan at buhusan ng tubig hanggang sa malinis ang katawan ng mite natin. Okay? So, okay, sabunan. Kukuskusin ang katawan ng mite hanggang sa malinis. Okay. So, assuming po ay malinis na po yung sa front side, right side ng ating mite, ito ay yung mite naman, ipapaside natin para mahugasan yung back right side niya. So, kung ano po yung ginawa natin sa front kanina, ganun din po ang gagawin natin para sa back right side ng ating mite. Sa sabunan, bubuhusan ng tubig hanggang sa malinis. So, ganun yung magbuhok, sa shampoohan natin. Gumamit po tayo ng shampoo, pero dapat maging maingat po tayo sa kanyang tainga na hindi dapat mapasukan ng tubig. Okay, hugasan hanggang sa malinis. So, ngayon, malinis na po ang ating mite. Lilipat naman po tayo sa sa kaliwang bahagi ng ating mite. Kung ano po yung ginawa natin sa kanina sa right side, ganun din po ang gagawin natin sa left side ng ating mite. Okay. Shampoohan natin yung mite. Okay na. Shampoohan natin shampoohan. Kukuskusin. Ihilo din ang ating mite sa sabunan. Bubuhusan ng tubig hanggang sa malinis. So, malinis na po yung sa front left side ng ating mite. So, ngayon naman, ipapaside natin para mahugasan po ang back left side ng mite. Hugasan. Kukuskusin, sabunin at bubuhusan ng tubig hanggang sa malinis. So, ngayon ay malinis na po yung mite natin. So, ang paghugas na ito ay unang hugas pa lang. So, kung ano pong ginawa natin sa unang hugas, ganun din po ang gagawin natin sa ikalawa at ikatlo. Basta't yung last ay gagamit po tayo ng kampor.
So, ang paghuhugas maaari na hanggang 3 or 5 or hanggang 7. Basta't hanggang malinis yung mite natin. Basta't yung sa huling hugas ay gagamit po tayo ng Camphor. Yung sinet aside natin kanina. Okay. Yung paghugas ay pwede rin hanggang 3 times or 5 times or 7. Basta basta odd number po siya. Basta sa huling hugas ay yung pangbanlaw natin yung Camphor na sinet aside natin kanina. Yung ang ikatlong hugas o sa huling hugas. Okay. So ngayon tapos na po tayo naghugas. Tatanggalin natin ang basang tela at papalitan natin siya ng tuyong tela. Okay. So, dito na po yung mite natin. Okay? Andito na po yung tuyong tela. So, ngayon, maaari natin papatuyuin ang ating mite bago siya dalhin natin sa kung saan po siya ibabalot. Okay, so sa pagtirintas, pwede din naman kung comfortable tayo, pwede din itirintas ang kanyang buhok dito pa lang. So, gagawa po tayo ng 3 tirintas. Isang sa left, sa right side, sa left at sa una, bago. Tapos ilalagay natin sa back side, sa likod ng ating mite. So, ngayon, mag-prep po kami para sa pagbabalot sa ating mite. Okay, i-measure natin yung haba ng ating mite at yung tela ay hindi po siya dapat exact na dapat may extra tela po siya. Dapat may extra haba yung tela natin. Okay? Dapat okay. So ikakat natin po. Okay. So, yung tela natin, pwede tayo, depende kapag manipis, gagamit po tayo ng 5 o hanggang 7. So, sa ganitong tela, ganitong kanipis ay gagamit po tayo ng 7. Pero ngayon, gagamit lang po kami ng 3 kasi yung mite namin ay buhay pa. Baka mahirapan po siyang huminga. So, 3 tela lang po yung gagamitin namin. At sa pagkuha ng tali, kung may extra, okay, extrang tela, sa ibang tela na po tayong kukuha bilang pantali sa ating mite. May extra. Okay, kuha lang po tayo dito na para pantali sa ating mite. So, ang tali, kahit ilan po, yung 3, 5, or 4, basta't yung mahalaga, yung tela ay hindi po mabubuksan. Okay, example. Okay, 5. Yan na. Okay. Kung sakaling wala pong extrang tela, maaari din naman tayo kukuha sa side ng tela na to. Pwede rin. Okay na. So ngayon, mag-prepare po kami para sa pagbabalot. Okay, tali. Para hindi tayo mahirapan, ilalatag natin muna ang tali. Okay, so ngayon ilalatag natin ang unang tela sa ibabaw ng mga tali. Unang tela. At lalagyan natin ng perfume ang tela natin. So since hindi po maluwang ang ating tela, kaya ganito po ang paglagay natin sa tela natin. Para magkakasya po yung mite kasi maliit po yung tela. Hindi po siya maluwang or malaki. At yung ikalawang tela ay ilalagay natin sa okay. At lalagyan din po natin ng perfume. At yung ikatlong tela sa ibabaw ng ikalawang tela. Okay. At ganoon din po, lagyan din po natin ng perfume. Okay.
Okay, ngayon dalhin natin nun po yung mite natin patungo sa kanyang kapan. Kung sakaling hindi po natin kayang buhatin ang mite, mari naman ho tayo magpatulong sa kanyang mga kamag-anak. Okay? Okay, ngayon bubuhatin po natin ang mite patungo sa kung saan po siya ibabalot natin. Kung kaya, tayo lang po ang magbubuhat. Kung hindi naman, hihingi po tayo ng tulong sa kanyang kamag-anak. Okay, so nandito na po yung mite natin sa tela upang balutin siya. Pero before po tayo magbabalot sa kanya, lalagyan po natin ng cotton ang kanyang mga butas ng kanyang katawan. So bago po natin siyang babalutin, ay lalagyan po natin ng cotton ang kanyang mga butas, tulad ng tainga kung makasukasuan. At ang cotton, lalagyan po natin siya ng perfume. Lahat po. Okay. Oo. Cotton. Yung tainga, yung ilong, lalagyan din po natin. At lalo na po yung sa private part, dapat marami talaga yung bulak natin or yung cotton ang ilalagay doon para po maiwasan ang pagtulo ng mga likido sa katawan ng mite. Dapat marami talaga. So ilalagay natin sa puwit ng mite. Okay. At lagyan natin ng powder ang ating mite, face. Okay, powder. Okay. At lalagyan din po natin siya ng cotton. Okay, so before po, bago natin po siyang balutin ngayon, ay pwede rin tatawagin natin yung kanyang pamilya para humahalikan ang kanyang noo. Okay, so before po, babalutan natin yung mite natin, pamilya. So, assuming tapos na po, wala na pong maghalik sa kanyang noo, ngayon ay babalutan natin na po siya. Ibabalot na po natin po siya. At kung sakaling sa huling hugas kanina na hindi po natirintas natin ang kanyang buhok, maaari din ho natin itirintas ito ng 3 trintas. So, ngayon tapos na po. Ready na po para balutin siya. So, ang pagbabalot, mag-umpisa po tayo sa kanang papunta sa mag-umpisa po tayo sa kaliwa papuntang kanan. Okay. So, mula kanan, okay? Mula kanan patungo sa kaliwa. Bago tatanggalin natin yung tela. Tela sa loob. At ayusin natin yung bulak. Okay. So, dapat maayos. Uno, So next, sa kaliwa din. Kung ano po yung ginawa natin sa unang tela, at ganun din po ang ikatlong tela. Ang pagbalot. So pagkatapos, babalutin na siya ng maayos. Okay, sa mite natin para hindi po siya makatakas. Okay, at saka talian po natin yung mite sa left side. Na nga. Okay. Okay. At tatalian natin to sa bandang kaliwa. Sa bandang kaliwa. Okay. Bandang kaliwa. Okay, tapos na po. Okay, so alhamdulillah, tapos na. So ngayon ay lalagyan natin ng tela. So yun po ang tamang paraan sa paghugas ng mite at sa pagbalot sa kanya based sa turo ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.